Niyo pong pagpapala na aming pangangailangan. Ano na po sa araw-araw namin pamumuhay, lagi kang nandyan, O Diyos, upang ibigay kung ano po ang aming kakulangan sa aming pamumuhay. O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, kami po nagpapakumbaba. Iunat niyo po, O Diyos, ang iyong kamay at ipuin niyo po ang katawan ng bawat isa sa amin na narito upang, O Diyos, ang aming mga karamdaman ay gagaling sa iyong kapangyarihan. Naniniwala po kami, O Diyos, lahat ng bagay ay iyong magagawa. Wala pong imposible sa iyo, O Diyos. Kaya naniluod po kami at lumalapit sa iyo, O Diyos, nagsusumamo. Kami po bigyan niyong kagalingan sa aming mga karamdaman. O Diyos, ikaw po, O Diyos, ay Espiritu, kaya nasambahin ka po namin, O Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, O Diyos. Sambahin ka po namin ng buong puso, ng buong pag-iisip at ng aming buong kaluluwa. O Diyos, mangyari nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Diyos. Nawa ang iyong mga salita, O Diyos, ay masakatuparan namin sa aming pamumuhay sa araw-araw, na makita nila na kami na nananampalataya, O Diyos, sa aming pamumuhay, makita nila ang kabanalan at may kagandahan loob, O Diyos. Kami po ay iyong patawarin sa lahat ng aming nagagawang pagkakasala sa aming mga kahinaan, O Diyos, upang maging karapat-dapat kami sa pagsamba sa umagang ito, O Diyos. Inisin niyo po aming mga puso, aming mga isipan, upang aming pagsamba sa umagang ito, O Diyos, ay maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. O Diyos, dalangin po namin na lagi pangunahan niyo po kami, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin. Nawa ang bawat isa sa amin makapamuhay na may kababahan loob, O Diyos, may malawak na pangunawa, may respeto at may malasakit sa aming kapwa na may kalakip na gawa, O Diyos, at higit sa lahat, O Diyos, mayroong pag-ibig, pagmamahal sa aming mga puso, O Diyos. O Diyos, dalangin po namin, O Diyos, na gabayan niyo po kami sa aming buhay pananampalataya. Lalo na po, O Diyos, sa panahon nito, O Diyos, na aming nakikita, nalalapit na po, O Diyos, ang iyong pagdating. Dahil ang nangyayari sa aming kapaligiran, O Diyos, ay hindi na po pangkaraniwan. Maraming baha, maraming sakuna, digmaan, at iba-iba pa pong nangyayari sa aming kapaligiran. Ngunit, O Diyos, kung ikaw ay nasa amin, hindi po kami dapat mabahala dahil ingatan niyo po kami, O Diyos, dahil kayo ang aming kanlungan. Andahan niyo kami sa kaluluhan at iligtas anuman pong panganib na dumarating sa aming mga buhay. Ikaw po, O Diyos, ang aming sandigan. Ikaw po, O Diyos, ang aming sinasamba, ang aming pag-asa, nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga taong lumalapit sa iyo na may tapat na puso na nananalig sa iyo, O Diyos. Kaya sumagang ito, O Diyos, inaalay namin ang aming buhay at isinusuko po namin ang aming sarili kung ano po ang meron sa amin na hindi nakakalugod sa iyong mananapan. Sumagang ito, O Diyos, malaya na po kami magpupuri at sasambahin ka, O Diyos. Dalayan po namin, O Diyos, lahat na magagamit sa umagang ito. Ayaw niyo po silang pagpalain, O Diyos, lalo na po ang aming pastor na magdadala ng banal salita na magsisibing kalakasan ng aming buhay espiritual dito sa lupa. O Diyos, maraming salamat po, Diyos. Dinadalayan po namin na ipagkaloob niyo po, Diyos, ang kapayapaan ng kagalakan na nagbumula sa iyo. At ikaw po ang pinakasentro ng pagsamba namin sa umagang ito. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming samudalangin sa tayong pangalan po ng aming Panginoong Yesus, sa mga banal na Espiritu. Amen.
Thank you, Lord. Hallelujah. Sino po yung masaya dito? Ayan. Bigyan nga po natin ng matamis na ngiti yung mga katabi natin. Amen. Ang sabi po ng awitin, di ba po, familiar po natin? Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Pero sa ating mga Kristiyano, na mga anak ng Diyos, kung ikaw ay masaya, mapalad ka. Amen po. Blessed ka, sapagkat ang ibig sabihin po ng salitang masaya ay mapalad. Amen po. Tayo po'y mapalad na tayo naririto ngayon upang sumamba at magpuri sa ating Panginoon. At ang sabi po ng awit 84 verse 2, nasasabik ang iyong lingkod, sa templo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit ng may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri ang buhay na Diyos. Amen! Hallelujah! So this morning po, tayo'y umawit, sumamba, sumayaw para kay Lord. Amen po? So, iwan po natin ang mga alalahanin natin, ang mga takot natin. Mag-focus po muna tayo kay Jesus sa umagang ito. Amen po? Sabi po ng ating awitin, puso ko'y nananabik. Hallelujah, Lord, sa umagang ito, kami ay nananabik sa iyo. Hallelujah! Come on, church. Let's sing this. Tila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag, tinutugon. Hallelujah. Ako'y walang takot, ikaw ay kasama ko. Come on, church! Hallelujah! Let's clap our hands to Jesus. Let's celebrate the goodness and faithfulness of the Lord in our lives. Come on, church! Let's sing this song. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo'y walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapalaya ang lakas mong pag-ibig. Kahit sino pa man, tanging ikaw lamang. Hallelujah! Jesus, ikaw lamang. Sige po, church, tayo'y sumayaw para kay Lord. Hallelujah! Sa kapangyarihan mo, Panginoon. Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sila. Karapat dapat napapurihan ka. Hallelujah! Pasasalamat. Hallelujah! Sasambitin tuwila. Come on, church! Hallelujah! Oh, we thank you, Jesus! We thank you for your presence this morning. Kami ay patuloy na nananabik sa iyo, Panginoon. Come on, church! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo'y walang baliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, na kahit sino pa man, Jesus, ikaw lamang. Hallelujah! Tunay nga na walang kapantayang Diyos. Tunay nga, wala siyang katulad. Hallelujah! Sapagkat pinatunayan niya sa atin ang kanyang dakilang pagmamahal. Hallelujah! Let's sing. Hallelujah! Pinatunayan mo, yes Lord, ang kahihan mo.
tunghayan mo Sa buong mundo, sa buong mundo. ikaw lamang, Panginoon. Buhay at Totoo. Pinatunayan. pinatunayan mo kapangyarihan mo, pinatunayan mo sa bumibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Come on, church. Clap your hands to Jesus. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Hallelujah. Puso ko'y nananabig sa banal mong pag-ibig. Pinakap ko'y walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, na kahit sino pa man. Jesus, Jesus, ikaw lamang. Napakabuti mo. Hindi kayang pantayan, Panginoon. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, na kahit sino pa man. Ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Ikaw lamang, Panginoon. Wala nang iba. Jesus, ikaw lamang. Yes, Lord. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang siyang tunay, Panginoon, na umiibig sa amin, Panginoon, nang walang kapalit, O God. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang tunay, Panginoon, na aming Diyos. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po. Patuloy po tayong manabik sa kanyang presensya. Patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos. Sapagkat sa presensya ng Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng tunay na kapahingahan. Amen po? Ang sabi po ng Mateo 11:28, kung ikaw ay napanghihinaan, natatakot, lumapit tayo kay Lord. Amen po? Hallelujah. Let's worship the living God. Damhin natin, paniwalaan mo na naririto ang presensya ng Diyos sa umagang ito. Sabi po ng ating awit, sa pangalan mo, may kaligtasan. Amen? Sa pangalan ng Diyos, may kagalingan. Sa pangalan ng Diyos, may katagumpayan. Hallelujah. Noon pa lamang, Panginoon, sa simula pa lamang, Panginoon, ang pag-ibig mo ay tapat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Damhin po natin ang lyrics ng awit na ito. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Father God. We thank you, Jesus Christ. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Sa simula pa, ika'y naging tapat. Come on, church. At palaging pag-ibig mo, ibig mo sapat. Hallelujah,
matagpuan. Tinatanggap kita. Yes, Lord. Tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Paniwalaan mo, kapatid. Tayo ay inabot ng Diyos. Bumaba siya sa kanyang trono para sa atin. Sa simula pa, ika'y naging tapat. Ika'y naging tapat. At palaging, thank you, Jesus. At palaging, pag-ibig mo'y sapat. Pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating. Lumiwanag ang dilim. Lumiwanag. Iyong trono ay iniwan. Iyong trono ay upang ako'y matagpuan. Upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Come on, church! Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo. Sa pangalan mo may kaligtasan. Come on, church, paniwalaan mo. Sa pangalan mo may kagalingan. Hallelujah! Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, tanging sa pangalan mo lamang. Sa pangalan mo, Panginoon. May kapangyarihan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, naririto ang iyong presensya, Panginoon. Come on, church. Huwag tayong matakot, huwag tayong magduda. Nadamhin ang presensya ng Panginoon kapag tayo ay mga anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Hallelujah! Ikaw ay anak ng Paniwalaan mo ito, Diyos. kapatid. Kung siya'y Wala tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ipangamba. Sapagkat tayo ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap ko at pinili na mangangamba. Hallelujah! Ako ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos. Come on, church! At siya ay Tinanggap natin. natin at pinili. Huwag kang mangamba! Sapagkat ikaw ay anak ng buhay ng Diyos! At siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo
pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay para sa Panginoon? Paniwalaan mo, tanggapin mo. I-claim mo, i-claim mo. I-claim mo ang mga salitang ito. Tanging sa pangalan mo, Jesus. Tanging sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, may kaligtasan. Sa pangalan mo, may kagalingan. Sa pangalan mo, may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, sa pangalan mo, may kaligtasan. Sa pangalan mo, may kagalingan. Sa pangalan mo, may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. At siya, come on, church. Di ka na mangamba. Tayo ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Hallelujah, Lord. Hindi kami mangangamba. Ano man ang dumating, Panginoon. Ano man ang aming haharapin, Panginoon. Hindi na kami mangangamba. Hindi na kami matatakot sapagkat kasama ka namin, Panginoon. Sa umagang ito, church. Sige po. Tayo'y lumapit kay Lord. Kung nasasabi po natin, namimiss natin si Lord, sigurado po, mas namimiss tayo ni Lord. Kaya sa umagang ito, tayo'y lumapit sa Kanyang presensya. Tayo'y lumapit sa Kanyang paanan. Gaano man tayo hilain ng sanlibutan palayo sa Kanya. Let's go back to our first love. Hallelujah, Lord. Let's go back to our first love. Sa umagang ito, lumapit tayo sa presensya ni Jesus. Naririto, Panginoon, ang aming mga kaluluwa. Uhaw sa iyong presensya. Naririto, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga katawan na napapagod, Panginoon. Bigyan mo po ng kalakasan. Bigyan mo po ng kagalingan. Maniwala ka, church, sa umagang ito, ikaw, tama ikaw, ay pinagaling na ni Jesus sa anumang karamdaman. Hallelujah! Sa pamamagitan ng kanyang dugo na bumuhos sa Kalbaryo, ikaw ay pinagaling. Gaano man katindi ang ating mga kasalanan, kasing tingkad man ito ng matingkad na pula. Nang dahil sa dugo ni Jesus, ito ay naging puting-puti sa kalinisan. Dahil ikaw ay pinatawad na ng Diyos. At dahil tayo ay pinatawad na ng Diyos, huwag kang matakot, church. Huwag kang magduda na sa umagang ito, tayo ay malahiyang makapapasok sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Come on!
on, church! Let's just enjoy the presence of the Lord this morning. Hallelujah! Huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob, huwag kang magduda sa iyong pananampalataya dahil ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord! Sige po, church! Worship! Worship the living God! Worship the living God! May kaligtas Hallelujah! sa pangalan mo. Just enjoy! Just enjoy the presence of the Lord this morning! Sa pangalan mo Hallelujah! may katagumpayan. Salamat, Panginoon! Kami malaya na! Salamat, Panginoon! Kami ay hindi na natatakot, Panginoon! Salamat, Panginoon! Kami ay pinagaling mo na, Panginoon! Oh, Holy Spirit! May Guiding our needs! sa pangalan mo. Thank you, Jesus! Thank you for your presence! Hindi mo kami binigo. Hallelujah! Sa pangalan mo, Jesus! Yes, Lord! Mga kapatid, patuloy na panghawakan natin ang mga pangako at ang pangalan ni Jesus sa ating mga buhay. Amen! Thank you, Lord! Sa oras na ito, Panginoon, hindi mo kami binigo at naranasan namin ang iyong presensya. Hallelujah! Hallelujah! Come on, church! Bigyan po natin ng malakas na palakpak, papuri, at pagsamba ang ating buhay na Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ba'y pinagpala ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Sarap magpuri ni po. Sarap pong magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Pwede po bang isa pang malakas na palakpak sa Panginoon? Hallelujah. Yes. Amen. Amen. Okay. Praise the Lord. Yung mga palakpak natin na yun, hindi sayang. Kay Lord natin ginagawa. Praise Jesus. Hallelujah. So, Arun? Saan kasi yung ano? Sandali lang ni po. Kala siguro ng laptop ko ay hindi ko dala yung aking mouse. Kala siguro maigsaan ako. Ito na lang. Okay. Medyo parang nagkakaproblema yung ating tawag nito, yung ating TV, no? Ganun pa man po, sabi nga, walang makapipigil para purihin, sambahin, at ipahayag po ang salita ng ating pong Panginoon. No? Talagang may mga ganyan na sitwasyon na yung mga punto na technical problem, nangyayari po yan. Kaya sabi nga, ano man ang mangyari ay magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen. May bless ko po ka rin kanto. Simple yung message ng kanta, no? Pero
tawag nito, kikita po natin yung mensahe kung paano tayo niligtas ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Parang naumpisan natin sa tahimik yung ano natin yung gawain natin. Amen. Medyo parang serious ni po. Okay. Muli po, good morning po sa bawat isa sa atin. Amen. At ganoon na rin po sa mga kapatid na nasa live. Okay ba yung live natin, Brother Jonathan? Okay. Okay pala siya. At kanina, habang umawit tayo, nag-live din po ako. Habang nagpupuri tayo. At nakita ko po, napansin ko po na tawag nito? Nanonood po si na Sister Louie. Ayan. Dito si na Consial. Alala ko tuloy yung pwesto na, Sister Louie, yung pwesto mo, alaka ka rin. Nandun siya nanonood siya. Nanonood sila. So, good morning po sa inyo dyan. At siyempre, hindi lamang po kay Sister Louie, sa lahat po ng mga kawit po natin na nasa ibang bansa, mga nanonood po sa ating pong live broadcast. Ay, live broadcast. broadcast ka pa, Pastor Dong. Opo, siyempre. Napapanood kaya tayo sa iba't ibang lupalop na po ng mundo ngayon. Basta't mayroong Facebook. Ay, YouTube. Hindi po. Abay, nandun po tayo. Napapanood tayo. Kanina pinapakita ko po yung yung live ko na ito, panoorin nyo sa live. Nandun kayo. Makikita talagang pinokus ko. Makikita nyo yung laraba, yung ninyo. Hanggang sa praise and worship, siyempre. Kikita po ninyo. At hanggang may Facebook, nandun na. Siyempre, depende yun kung buburahin ko o hindi. Ay, hindi ko namang buburahin. So, parang yung topic natin ngayong umaga ay related po sa ating, yung praise and worship natin kanina. Po. Ang ating teksto kanina, binasa na. Ikalawang Korinto o 2 Corinthians chapter 12 verse 9 up to 10 po. At yung pamagat naman po natin, ito po, kapag hindi mo na kaya, siya ang bahala. Oh? Kakaiba ni po. Ulitin ko itong topic natin ngayong umaga at panalangin ko na maging kalakasan natin lahat ito. Kapag hindi mo na kaya, siya ang bahala. Sino yung siya, Pastor? Siyempre ang ating Panginoon. Amen po. Meron pa bang iba? Panginoon. Ngayong umagang ito, mga kapatid, gusto ko pong magbigay ng lakas, encouragement po sa bawat isa. Alam naman po natin, kanina sa prayer pa lang po ni Brother Endring, talagang durog na tayo. Di ba? Napansin niyo yung prayer? Grabe. Ibang klase. Yung nangyari po nitong nakarang araw, sabi ko nga, mamimiss po natin yung sino sa atin nakakamiss po dito yung ayuda. Kasi nga po, alam mo yon, kapag kapanahon na ganito, pagkatapos po ng bagyo, ano pong sumusunod yan? May ayuda ni po. Ayuda. Pero, halimbawa po, kung ang panuntunan, tama ba yung termino ko doon? Panuntunan? Ay, hindi, kung ang batayan, yun pala. Yung panuntunan, bala mo, rules. Batayan, kung ang batayan ng pagbibigay ng ayuda ay yung nalubugan, abay, makalunos po, kawawa po yung mga taong porok. Bakit po? Abay, walang nalulubog sa atin. Kung mayroon mang mabibigyan siguro sa atin, abay, ilan-ilan lang. Amen po. Pero kung ang batayan ng pagbibigay ng ayuda
ay yung pong dinaanan ng bagyo, abay magbiba ka na. Kasama po tayong lahat doon. Amen po. Parang hindi yata kayo kumbinsido. Di ba? Kasi may, alam po na yung, may mga ganoon. May mga ganong ewan ko nga ba. Kung hindi ka nalubugan, hindi ka pwede. Ngayong umagang ito, mga kapatid, yun nga, gusto natin magbigay ng inspirasyon, lakas, no? Sa mga kapatid natin nandito, hindi man kayo nalubugan, nalubugan, no? Pero pare-pareho tayong binagyo po. At may mga ilan sa atin na hindi rin nakapagtrabaho. Hindi nakalabas. Nanatili sa loob ng bahay, sa loob ng ilang araw kasi yon. Medyo matagal-tagal din po. Tagal-tagal din. At aminin man natin o hindi, no, medyo pakunyari ka pa. Pero kailangan natin ng tulong, po. Kailangan natin ng tulong. Kung minsan po, parang namimiss natin yung puntong ganito Yung bagang bilang mga tinatawag na, ano kasi yon? Tinatawag na sa gobyerno natin. Bilang mga tax payer. Di po ba? Parang namimiss din natin na yung bahagi ng mga ibinibwis natin. Bakit, Pastor? Nagbubuwis ka ba? Ayaw po. Opo. Alam po ninyo, lahat tayo, mga anak po natin, mga bata, nagbubuwis po ang mga yan. Pastor, bro, paano mo naman nasabi na maging ang mga anak natin ay nagbubuwis? Abay, kapag bumili ka lang ng kahit na isang candy, mayroon ng tax yan. Ano po? At ang mabigat po dito ay yung punto na, ano yan? Sa ayaw mo't sa hindi. Matindi po. Opo, sa ayaw mo't sa hindi. Kailangan mong, ay, ang ginagawa kaya ay kagad na pong inaalis. Ano? Kaya nga po, kung minsan po, ewan ko, napansin po ninyo, sa amin po na mga driver, siyempre driver ka, naggagas ka, di ba? Kapag kabigyan ka ng resibo, makikita mo kaagad doon. Ako sa totoo lang po, madalas, kung minsan, tinatanong nila ako Brad, resibo ba? Yung yung gasoline station, gustong tumakas sa tax. Bakit? Kasi kung hindi na-resibuan, walang tax yun. Diba? Tayo naman, gusto natin magbigay sila ng tax at maging tayo man din. Diba? Ako madalas po hingin ko yung resibo. At makikita po natin doon, mayroon pong nakalagay doon, VAT. Diba? At, paano na kasi yung inalis doon? Parang 12, 12%. Hindi ko po nagkakamali. Correct na rin ninyo ako. Correct na natin pag natapos nito. No? So, minsan po, namimiss natin na yung bagang hindi lamang po sa bansa natin, kundi maging din po sa ating pong distrito natin. Pastor, nagtatax ka ba sa district? Ay, oo po. Ano po? Hindi man tawag ng tax, nagbibigay kaya tayo. Di ba? Nagbibigay din tayo ng mga kaloob. Nagbibigay tayo ng tithes of tithes. Siyempre po yung aking personal tithes, binibigay ko doon. Kung minsan, namimiss din natin na kahit papano, may balik din sa atin na mga membro. Kaya lang kung ang rules ay yung nalubugan, huwag ka nang umasa. Okay. Pupunta na po tayo sa salita ng ating Panginoon at katulad na banggit ko, sa mensahe ngayong umagang ito, gusto ko pong magbigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Na kung sakali man, katulad ng mensahe ng awit, katulad ng binabanggit kanina, kung nanghihina ka, yung parang hindi mo na kaya. Abay, dito sa akin pong
ko, binanggit ko dito Sabi ko, paano tayo manatiling matatag kung tayo na sa dulo na ng ating kakayahan? Parang mabilis yata yung pagkabasa ko at hindi gaanong malinaw. Unti-untiin ko po para napakaganda kaya nito. Sabi ko, paano tayo mananatiling matatag kung tayo'y nasa dulo na ng ating kakayahan? Matindi, Kaya yung ating pamagat, ganito, ulitin ko rin na nabasahin. Kapag hindi mo na kaya, siya na ang bahala. Ano yung siya na? Ang ating pong Panginoon. Amen po. Si Pablo, sa kanyang buhay, mga kapatid, dumating po sa punto ng kanyang buhay na naranasan niya yung kakaibang sakit. At kung mapapansin po natin, ulitin ko lamang po yung talata, maiksi lang naman po ito, napakahusay po nito, itong talatang ito na pwede nating tignan. Aba, kung si Pablo na kaya niya, ako pa kaya? Kaya ko din. Diba? Sino ba si Pablo? Abay, katulad mo, katulad din natin siya, isa pong ordinaryong tao na nananampalataya din sa ating pong Panginoon. Ang sabi ng ating teksto, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina. Kotsayin, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Wow, grabe naman itong paglalarawan dito ni Apostol Pablo. Isa sa mga binanggit ni Pablo sa kanya pong salita ay yung dumapo sa kanya na karamdaman, yung pagkahalintulad niya, matindi kapatid. Ano naman katindi yung binabanggit mo na yun, Pastor? Parang tinik. Sino sa atin dito naging bata at hanggang ngayon matanda, nakaranas po na matinik ng kapag nakain po ng isda? Naranasan na po nating matinik? Abay, okay, kung ganon. Pero alam po ninyo, ako po, naranasan ko pong matinik. No, dito po sa lalamunan. Si Pablo po inalintulad niya na yung pagsubok na kanya pong nararanasan, parang tinik sa kanyang lalamunan. Gaano kasakit yun, kapatid? Gaano kasakit yun? Mga kapatid, sa mga nanonood, naranasan na po ba ninyo yung ganon? Matinik ka sa lalamunan. Pagka makmul ka po, kapag lumunok ka, anong kasakit? Di ho ba? At hindi ka makakain. Kapag susubo ka, maglunok ka, napakasakit. Ganon katindi, kapatid. Ganon inilarawan ni Apostol Pablo yung pagsubok na kanyang nararanasan sa kanyang buhay. Umaga, tanghali, hapon, gabi, umaga, tanghali, hapon, gabi, nararanasan po niya ito. Nararanasan niya. Kaya alam po ninyo, bahagi po sa akin pong introduction, may mga panahon, sabi po dito, na kahit anong pilit natin, kasi po, alam po ninyo, nais kong sabihin nito, hindi lahat ng panahon malakas tayo. Hindi lahat ng yung mga ginagawa po natin, kaya natin. May mga pagkakataon po, mga kapatid, na yung bagang nauubusan tayo ng lakas. Hindi na natin kaya. Minsan nga po, nangyari nga sa akin, may punto po na, noong kasing araw, sa maniwala kayo at sa hindi. Ano ba naman yung araw mo na yan, Pastor?
walang halong biro ito. Agyo ko pong kargan noon, itang adwang pale, adwang kaban na palay. Totoo po ito. Ko po mamiro. Kaya ko po yun, nabuhatin nung araw. Kasi hanap buhay namin sa probinsya, ang tawag namin doon, karyada. Nagbubuhat kami ng palay. Bubuhatin mo yung isang palay, tapos lalagyan ulit, papatungan ulit. Abay, grabe pong bigat po nun. Pero kaya po. Dadaan ka sa maliit na pilapil. Ano po? Ang layo po ng pagbubuhatan mo, makikita mo po yung tao doon pero hindi mo kilala. Malayo. Yung 1 hektarya, yung sa dulo, ganun po. Bubuhatin mo yun. Medyo malambot ang lupa. Dadaan kayo ng pilapil. Yung unang lakad mo sa pilapil, okay pa. Yung pangalawa, pangatlo, lusaw na yung pilapil. So, lalakad ka ngayon sa gitna ng bawal ibaba. Kahit hindi mo na kaya, hindi pwedeng ibagsak mo na. Bakit? Wala nang mag-ano tayo sa iyo, wala nang maglalagay sa iyong balikat, yun sa bubuhatin mo. So, pipilitin mo yan hanggang sa makarating doon sa kayang abutin na ng sasakyan. Malakas, mahina. Bay, sa totoo lamang po, glory to God. Atin kong sikon, hindi naman lang po ako noon. Maging po yung mga kasama ko, dahil sanay nga sanay sa buhatan. Pero po dumating po yung time na, yung isang kaban, yung bigat, bubuhatin ko ng ganoon. Napatunayan ko ito ng pandemya. May mga nagbibigay sa atin ng bigas dito. Sabi ko, hindi ko na pala kaya. Hindi ko na kaya. Alam po niyo, may mga ganoon na pangyayari sa buhay po natin. Akala natin, kaya natin. Pero nauubusan po tayo. Hindi, nabibigla na lang tayo. Bay, sa totoo lang, ayan po si Brother Endring po. Laki ng katawan niya po. Pero naniniwala ko nung panahon niya yan, talagang yung isang kaban siguro, ginagan-ganyan lang ni Brother Endring. Mga ilang mga kapatid po tayo dito ng mga, or Brother Condring, yan. Ay, Brother Condring, tingnan po ninyo, nung kabataan po niyan. Ayan, mga sanay po natin, mga kapatid po natin, pare ko. Dahil na-consulting, signan naman yung katawan niya, kabilog na. Di ba? Pero sabi ko nga, ulitin ko po, may mga panahon na kahit anong pilit natin, wala na. Aminin natin at sa hindi. Etanagyo, hindi na natin kaya yung dati nating ginagawa. Pero, mga kapatid, sabi ko nga sa aking kudigo, sa mga ganitong sandali, doon mas pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Amen po. Doon po ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, yung kanyang lakas. Amen po. Siyempre malakas ka. Kuminsan nga, kung panahong malakas natin, wala tayong pakialam Di ba? Hindi natin kilala ang Panginoon. Hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Bakit? Malakas tayo Salamat sa Panginoon. Hindi naman lahat, siyempre. May mga sadyang malakas talagang nalapit sa Panginoon. Kaya nga, ulitin ko lang ito, binanggit ko kanina kasi napakaganda ito. Paano tayo mananatiling matatag kung tayo nasa dulo ng ating kakayanan? Wala na tayong, napagtanto natin, wow, nasa dulo na tayo, wala na tayong magawa. Ang sabi po natin sa ating first point, praise the Lord. Talagang nandun. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay po ni Brother Jonathan. Talagang namang naayos. At yan na hinabol. Talagang napakaganda. Ganito po makita po natin, very napakapayak po, napakasimple, maunawaan natin na mabuti. Yung first point po natin. Ano pong sinasabi natin dyan? Mahaba man, pero ito. Ang kahinaan
ay hindi katapusan, kundi simula ng kapangyarihan ng Diyos. Ano ngayon? Pastor? Aintindihan tamo po? Aintindihan tamo po? Ang kahinaan ay hindi katapusan, kundi simula ng kapangyarihan ng Diyos. Abay, nanghina tayo, hindi na natin kaya. No? Mayroon pa palang pag-asa. Amen po. Sapagkat doon sa mga puntong ganoon, diyan natin makikita kung, hindi ko naman sinasabi, hindi natin makikita yung kapangyarihan ng ating Panginoon kapag kamalakas po tayo. Pero diyan mo talaga ma-appreciate ng matindi. Wow! Sa kabila ng kahinaan ko. Ay ito, pakinggan po niyo kapatid. Huwag mong ikahiya ang kahinaan mo. Hindi yan kahihiyan. Yan ang paanyaya para si Lord ay kumilos. Marami po mga tao nahihiya siya sa kanilang kahinaan. Bakit? Ay nakakahiya, mahina na ako. Ibigay mo sa Kanya ang hindi mo kaya. Yung iniiyakan mo sa gabi, iyon ang gusto niyang hawakan at ayusin. Hindi naman po nito. Sino sa atin dito ang mayroong iniiyakan kung gabi? Yung mga bagay na hindi natin kaya. Sino sa atin dito? Hindi man mismo sa sarili mo, pero mayroon kang mahal sa buhay na talagang gusto mong mapaayos sana. Maging manda, maging maayos yung kanyang buhay, pero wala kang magawa. Iniiyakan mo ito gabi-gabi. Ay kapatid, sabi po ng mensayo, ibigay mo yan sa Panginoon. Ilagay mo yan sa kamay ng Panginoon, kapatid. Sa panahon ng kahinaan, mas lalo ka dapat na lumapit sa Diyos. Amen? O mas lalo tayo dapat na lumapit sa Diyos. Amen po? Mas lalo tayo dapat. Sa mga binaha po, mga kapatid namin na mga binaha, bawa po, mapadaan ka sa pangaral na ito. Sana maging kalakasan mo ito, kapatid. Ang dami kaya ng naging yung tinatawag na water world. Pero isang bayan, Pastor Albert Bury. Sino yung pastor na binabanggit mo na yun, Pastor? Yung mga kapatid natin na, yung kasama nating pastor sa may, ano kasi yung pangalan nun, sister? Makabebe. Ay, talaga naman na-bless po ako. Bakit? Kasi sila unrestrained sa kung ang pinag-uusapan po ay pagsamba sa Panginoon. Bakit po? Lubog yung kanilang church. Alam po ninyo yung sa loob ng kanilang simbahan, ito po. Ito. Nakikita ko kaya, live, nagpupuri sila sa Panginoon. Kita mo mga, talaga, ganito. Nakaupo pa rin sila, pero doon sa loob ng simbahan, tayo kaya yung lumagay sa kanilang kalagayan na ganun. Sasamba pa, mayroon pa kayang sasamba sa Faith Assemblies of God. Amen. Praise God. Salamat sa 13. Amen. Amen po. Dapat tayo, hindi lamang sa panahon ng kaginhawaan tayo sumasambat, nagpupuri sa Panginoon. Dapat nga, sa panahon po na tayo po ay nahihirapan. Dapat, yun nga, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Sabi ko nga, sa panahon ng kahinaan, mas lalo tayong dapat lumapit sa Diyos. Dahil doon siya mas nagiging malapit. Doon mas mararanasan yung pong kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Amen po. Kagaya po na po si Pablo. Di ba? Bahagi lamang po ito. Yung, ipinas ko na po yung bahagi lang, yung ikalabang Korinto, binasa na natin kanina, chapter 12, verse 9. Ganito ang kanyang sagot. Si Pablo po, nanalangin siya eh.
Bakit siya nanalangin? Alam po niyo, kung kayo po lumagay sa kalagayan ni Pablo, siguradong lalapit din kayo sa Panginoon. Mahirap po yung kanyang kalagayan. Ano po, lalapit, masakit niya po. Araw-araw, tinik na yung pag-alin tulad niya eh. Tinik. Kapag ka natinik tayo, talagang pilit sa oras din na yun, kinakailangan maalis. Alisin natin. Meron nga akong narinig na kwento. Dahil sa tinik, gumastos ng 1,000. Dinala sa ospital. At totoo po ito. Dinala sa ospital, inoperan, nalis. Yung tinik, matindi talaga yung pagkabaon. At least po naalis. At that time din. Ano po? Pero kung araw-araw, masakit niya po. Kaya nag-pray si Pablo sa ating pong Panginoon. Pero sa kanyang pananalangin, sumagot ang Panginoon. Opo, sumagot po ang Panginoon. Ano ang sagot ng Panginoon? Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Di ba? Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Matiti po. Sa mga panalangin natin, kapatid, kung ganun kayang sasagot ng ating Panginoon, ano yung ating pong tugon? Ano kaya yung ating tugon? Hindi mo sabihin niya, bro, sapat naman ang biyaya ko sa iyo eh. Ano pang hahanapin mo? Di kaya tayo yung Kristiyano na ayaw ko na. ayaw ko na. Balik kay Pablo. Ibain natin si Pablo. Amen? Ibain natin si Pablo. Sapagkat sa kabila ng kanyang kalagayan, lalo siyang naglingkod sa ating pong Panginoon. Hanggang saan po? Hanggang yung paglilingkod ni Pablo, parang nakalimutan natin hanggang kamatayan. Amen po, hanggang kamatayan. Naglingkod si Pablo sa ating Panginoon. Balik tanong ko po, hindi lamang sa inyo, kundi sa akin din. Tayo, kaya natin yun? Matindi ano? Sabi natin, sa oras na ito, kaya ko yun, Pastor. Bro, kaya ko yun. Pero madaling magsalita ng kaya ko. Pero sakto na sitwasyon. Marami na pong napatunayan. Paano mo napatunayan yun, Pastor? Sa totoo lamang po. Titignan natin yung sa church natin. Abay, marami na pong hindi na pagkasya dito sa church natin. Kung babalikan natin yung mga nakaraang panahon. Kapatid, tignan natin ito Ang mundo ay takot sa kahinaan. Totoo po ito. Ang mundo ay takot sa kahinaan. Pero, ang Diyos, alam po ba natin, ginagamit ito para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Opo. Minsan takot na takot tayo sa kahinaan, pero hindi natin alam. Yun ang inihintay ng ating Panginoon para ipakita kung gaano siya kamakapangyarihan. Amen po. Gusto mong maranasan at makita kung gaano kamakapangyarihan ang Panginoon? Ay, siyempre, hindi naman po yung puntong, Panginoon, bigyan mo ako ng mabigat ng pagsubok. Gusto ko lang makita natin dito, kapag mayroon tayong mga pagsubok sa buhay, katatakot, kapatid. Amen. Katatakot. Amen po, katatakot. Sa kasaysayan po ng Biblia, mga kapatid, especially po doon sa Hukom chapter 7, Sir, Bro Doming, ano ba yung binabanggit mo dyan sa ang Hukom chapter 7? Yung kasaysayan po ni Gideon. Opo, ni Gideon. Sino si Gideon? Abay,
Ang tingin niya sa kanyang sarili, siya po yung pinakamahina sa kanilang angkan. Oh. Pero, ay sabi ko nga, ginagamit ng ating Panginoon yung ating mga kahinaan upang ipakita ng Panginoon kung gaano siya makapangyarihan. Saan ka makakita ng isang labanan? Di ba? Yung kalaban nila, ang dami. Dami po ng kalaban nila. Wow! Una po, 10,000. Yung bandang huli po, yung kasama niyang sundalo, di ba? Yung kasama niyang sundalo. Naging ilang kasi sila? 300 na lang. Naging 300 na lang. Paano nangyari yun? Yan, alam po ba ninyo mga kapatid? Yung kasaysayan na yan, yung pangyayari na yan, ay napaka-popular po sa kasaysayan ng Biblia. At siyempre po, mayroon pong isang organisasyon na kung saan ay kinuha kaya ito upang maipalaganap ang salita ng ating pong Panginoon. Pastor, ano po yung sinasabi mong organisasyon na yan? Hindi po, alam po ba natin o hindi po ba natin alam? Alam po ba natin kung ano yung organisasyon na yon? Ginamit po itong kay Gideon para ipalaganap po ang salita ng Panginoon. Gideon, limutan natin Gideon 300. Diba? Sa pamamagitan ng yung bumubuo ng grupo na ito pong Gideon 300, ibinabahagi na po nila ng libre ang banal na salita ng Panginoon. Makikilala natin ang grupo na ito. Sino sa atin dito naranasan ng mag-hotel? Madalas po sa mga hotel na pinupuntahan po natin, may makikita po tayo doon ng mga Bible. Mayroon pong pamagat. Ano po kasi yung pamagat? Gideon 300. Kaya nga po, mga kapatid, ulitin ko po, yung ang kahinaan po, ginagamit ng ating Panginoon para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kaya, ano pong mensahe dyan, Pastor? Huwag tayong mahina. Huwag tayong mahiya. No? Huwag tayong mahiya sa ating mga kahinaan. Bagos, ipanalangin natin sa Panginoon. Ito, katulad ng binanggit ko, Panginoon, ito, nag-aralan namin nung linggo. Hayaan mo na makita ko rin kung gaano ka makapangyarihan sa aking buhay. Sa kahinaan ko na ito, hayaan mo na makita ko ang iyong kapay nagagawa. Amen po. Open your heart sa Panginoon. Kailangan lang dyan, kapatid, ay yung pong pag-amin. Amen. Kailangan lang yung pag-amin. Kasi kung minsan, hindi mo na kaya, pero, kaya ko yan. Ay, mahirapan ka talaga. Amen. Mahirapan ka talaga. Paano ba natin nasasabi na yung bagang parang si Panginoon nga po yung sapat. Amen po. Salamat sa Panginoon. Sa kanyang mga anak. Pwede po marahil yung mga hindi po mananampalataya sa Panginoon, maaaring nagkulang sila. Pero sa atin, naniniwala po ako, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Bagamat hindi tayo nagtrabaho, mga ilan hindi nagtrabaho, hindi pumasok. Pero kumpleto pa rin po. Nakamerienda pa rin ng rice cake. Amen. Napangiti kayo? Sayang lang. Kung nag-almusal ako ng rice cake, kung malapit lang kayo, di nanda kayo. Pero malaot kayo. So, ang biyaya ng ating Panginoon, sapat siya. Amen po. So, ang sabi ko po dito, tama lang na mapagod. Bakit mo naman nasabi, bro, na tama yung mapagod? Pakinggan nyo. Tama lang na mapagod, pero huwag mong ipagpalit ang pananampalataya doon po sa tinatawag na yung bang parang ayaw mo na.
Amen. Okay lang po na mapagod po tayo. Yung para, sino sa atin dito hindi nakakaramdam ng pagod? Wala, no? Lahat tayo nakakaramdam ng pagod. No? Kung nakakaramdam ka ng pagod, anong magandang gawin? Tumpak ko, nakita ni Sister, parang nakita ni Sister Nita yung kodigo ko. Pagod ka, di magpahinga ka? Di ba? Magpahinga ka. At huwag bibitiw sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi po yung puntong nakaranas ka ng pagsubok, ayaw mo na. Hindi po. Dapat sabi ko nga, yan ang magtutulak dapat sa'yo na lalong magpursigi, na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ay simple, halimbawa ko lang din naman yung punto na yung magpahinga. Ano po? Ipinapakita ko lamang po dito yung puntong lumapit tayo sa Panginoon. Magpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Alam po niya, itong ginagawa natin ngayon, sumasamba tayo sa Panginoon, ito'y mga ilang bahagi po na tayo po ay nagpapahinga sa Panginoon. Pinapakinggan natin ang kanyang mensahe. At ito yung prayer ko. Ano po? Na maging kalakasan po natin. Itong mensahe ngayong umagang ito. Sabi ko nga, kapag hindi mo na kaya, alalahanin mong sapat ang biyaya ng Diyos. Kapag dumadating po yung mga punto na hindi po natin kaya, ano po ba yun? Napakaganda ito. I-remind po natin ang sarili natin. Na ang Diyos ay panalo. Panalo. At sa Panginoon po nasa Diyos ka, wala pong talo. Wala pong talo. Maring sa una, medyo nahihirapan ka, pero kapatid, wala pong talo sa Panginoon. Itaas ang kamay kahit mabigat na ang puso. Diba? Ang Diyos ay hindi natutulog at hindi niya kinakalimutan ang may luhang pananampalataya. Halimbawa po, anong ibig kong sabihin dito? Yung pong isa kang mananampalataya sa Panginoon, alam mo yung punto na kapag nananalangin po tayo, naluha po tayo. Hindi naman lahat ng panahon nananalangin tayo, naluha po tayo. Po. Pero may pagkakataon po na nananalangin ka, natulo talaga yung luha mo. Alam po niyo, mabigat yun. Mabigat yun. Sa puso ng Panginoon, mabayat siya po ito. Bakit mo naman nasabi, Pastor, na mabigat yan? Ikaw ba naman, nakikita mo yung anak mo, lumuluha siya? Hindi ba madudurog ang puso mo? Tayo po, mga magulang ako, magulang kayo, nanay kayo, tatay kayo, nakikita mo yung anak mo lumuluha. Hindi ba madudurog ang puso mo? Sasabihin mo ba, bahala ka sa buhay mo? Hali po. Kaya nga mga kapatid, sa totoo lang, dito po sa mensahe na ito, kapag ikaw ay naluha, lumuha sa paglapit sa ating pong Panginoon, mabayat kita sa Panginoon. Ano yun? Yung value nun matindi, kapatid. Matindi sa Panginoon. Ay, hindi naman siyempre, yung lumuha ka lang na kunya-kunyarian ka na, sige nga, subukan mo yung inanay pastor, luluha nga ako. Ay, hindi naman. Ang ibig kong sabihin kapag yung bigat po ng problema na naranasan po natin, napapaluha po tayo. Yung binagi ni Brother Endring kanino, yung prayer. Nano ako doon yung sa mga Muslim,
ano sila may dumuduko. Ano? May iba-ibang posisyon. Tayo po, madalas nakatayo tayo, no? Nakatayo tayo. Pero alam mo, hindi, hindi, ang ganda yung binanggit ng kapatid po natin. Ang pinakamatindi doon, yung puso po natin. Amen po. Yung puso natin na lumalapit sa Panginoon. At alam mo, kapag nailahad mo yan, ipakita mo yung puso mo sa Panginoon, yung pagiging totoo. Nakita ng Panginoon Diyos yan. Yung nagdurugo ang puso mo, talagang nandun yung marubdog na paglapit mo sa Kanya. Naku. Si Pablo, may pahayag po siya dyan Yung Philippians chapter 4 verse 13. Lahat ng bagay ay aking magagawa. Bakit kayo nabanggit ito ni Pablo? Lahat ng bagay ay aking magagawa. Hindi po doon hindi dahil sa lakas natin, o hindi dahil sa lakas niya, kundi dahil sa lakas. Lakas ni Pablo, ibig kong sabihin, hindi dahil sa lakas ni Pablo, kundi dahil sa lakas na bigay sa kanya ng ating Panginoon. Amen. Kapag ka nakita ng Panginoon Diyos na ikaw ay hinang-hinana, parang si Pablo, sa kanyang naging kalagayan, hinang-hina. Talagang mahirap yung naging kalagayan po niya. Idinulog niya ito sa Panginoon. Nanalangin siya. Sumagot ang Panginoon. Kung kailan ka mahina, doon ako malakas. Doon ka malakas. Binanggit niya po. Sa kabila po ng kalagayang ito, ito binanggit na nga niya, ang lahat ng ito'y magagawa ko. Di ba? Lahat ng ito magagawa, kahit na mayroon akong tinig. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Wow! Sa kabila ng kalagayan ni Pablo, ibang klase talaga si Pablo. Amen? Sa kabila ng kanyang kalagayan niya, nakuha niyang paglingkuran ng ating Panginoon. Hanggang kamatayan. Amen po. Last but not the least. Ano pong binanggit natin dyan yung panghuli? Ang sabi natin, napakasimple po. Ang Diyos ang may pangunahing pasya sa lahat ng bagay. Anong ibig mong sabihin yan, Pastor? Sabi ko po dito sa aking kudigo, huwag kang matakot sa sinasabi ng tao. Amen. Dahil kahit anong chismis, opinion o paghuhusga nila, hindi yun ang magtatakda ng kinabukasan mo o kung ano ang mangyayari sa iyo. Ang sabi ko nga dito, ang Panginoon ang may final say. Siya pa rin ang magtatakda. Sabi ko nga, siya pa rin yung panghuling pasya sa lahat ng bagay. Hindi yung sinasabi ng, ay wala ka na. May mga kwento kasi kung minsan Pero kapatid, ang Panginoon ang magsasabi. Nabibless po ako sa isang kapatid po natin. Tuwang-tuwa po ako. Ayun Yung tinutukoy mo, Pastor. Yan, Sister Annie. Si Mama Annie. Siguro yung panahon ng siya, hindi ka na magkakaanak niyan. Nangiti po kayo. Hindi ka na magkakaanak niyan. Marahil, Sister Annie, kinakabahan ka nito. Medyo na ako. Hindi pa ako, nabubuntis. May mga chismis. Ang Panginoon, ang final say, ang magpapasya. Amen po. Opo. Ayun na ngayon po. Ilang buwan na yung kapatid po natin. Darating ang panahon, makikita na rin natin yung tatakbuhan na rin po dito. God, final say, siya yung unang magsasabi na, ayaw na hindi. Oo. Amen po. Huwag kang panghinaan ng loob. Sabi ko nga dito, huwag kang panghinaan ng loob sa kalagayan mo ngayon.
Kapatid na mga binaha dyan, grabe. Kahit parang talo na po tayo, kahit parang talo ka na, bagsak, iniwan ka. Tandaan mo kapatid, hindi pa yan nakatapusan. Amen po. Hindi yan yung ending, kumbaga. Ang Diyos pa rin ang magsasabi kung kailan. Siya yung magpapasya. Huwag kang bumitaw sa pananampalataya. Iyon po yung matindi dyan. Huwag tayong bibitiw sa pananampalataya sa Panginoon. Ano man ang mangyari, kapatid. Men, nakakalungkot po kung minsan, bagyahamong kabigo. Normal lang po yung kuminsan po, sabi nga, ang ilog, hindi pare-pareho yung sabi ko nga, yung agos. May panahon na mabilis, may panahon na mahina. Sa Christian life, sa buhay natin, hindi pare-pareho. Aminin natin at sa hindi. No, maging po sa Christian life, yung antas ng pananampalataya natin, meron kuminsan mababa. No? Yung mahina. Kaya may purpose kung bakit ka malakas sa pananampalataya upang palakasin yung mahina. Amen po. Hindi para kutsain, para sabihan na, hey, kahina man ang pananampalataya mo. Hindi po. Para palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Hindi tayo pare-pareho. Minsan dumadating po nung yun nga, mahina, may mas malakas, ganoon. Oh, bakit ko nga sabi yun? Tingnan ko yung kodigo ko. Ang bawat, huwag kang bibitaw sa pananampalataya, yun ang pangunahin dyan. Ano man ang kaganapan, mangyari sa buhay natin. Hindi po yung kaunting pagsubok lang, ayaw na natin. Hindi po. Patuloy po. Paano mo mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon kung hihinto ka na? Di ba? Kailangan abutin natin yung finish line. Amen? Bakit? Sa finish line po, may naghihintay. Ano yung naghihintay na yun? Sa Kristiyano, kung sa little na finish line, ang tatanggap lang ng gantimpala ay yung pong yung nanalo. Ang Kristiyano lahat panalo. Amen po? Sa finish line. Sino mang makarating sa finish line na yun, mayroong gantimpalang manggagaling sa Panginoon. Huwag kang bibitaw sa pananampalataya kasi kapag ang Diyos ang nag-desisyon, sigurado. Ang Diyos po makatarungan, mapagmahal at makapangyarihan. Huwag mong sukuan ang laban na hindi pa tapos kay Lord o sa Panginoon. Kahit tapos na ang lahat sa mata ng tao, kung kay Lord hindi pa tapos, may mangyayari pa. Amen po. Sa iba, huwag hinatulang ka, wala na yan. Wala na yan. Sa Diyos po, ay mayroon pa. Kaya nga, itong pinakamatindi na ito, pakinggan nyo, huwag mong hayaan na ang period ng tao ang pumigil sa kwento ng Diyos sa iyo. Minsan, wala na. Sa tao, period na, wala na. Ay, sa Panginoon, hindi ganon. Hindi po ganon sa Panginoon. Kaya nga, huling talatang basahin ko po, Awit, chapter 46, verse 10. Manahimik kayo at kilalanin ninyong ako, ang Diyos. Taming sabi-sabi ko minsan, ganyan-ganyan. Tumahimik kayo. Kilalanin niyo ang Diyos. Ibig sabihin, tingnan natin ang Panginoon. He is a Almighty God. Amen? Ang makapangyarihan sa lahat. Sino kasi itong, ano kasing relasyon natin sa makapangyarihan sa lahat na ito? Ay, Diyos natin. Siya yung Ama natin. Hindi, kapatid, pakinggan natin ito hindi ang problema ang huling salita. Hindi rin ang sitwasyon, kundi ang Diyos.
Opo, ang Diyos po, kapatid. Siya po ang magpapasya, sabi nga natin kanina. Si Lazarus po, kilala natin si Lazarus, siyempre very familiar. Akala ng lahat tapos na si Lazarus. Si Lazarus na may kaibigan na, no? Sinasabi nilang nagpapagaling. Ayun, may na. Namatay na. Actually, ilang araw nang nakalibing, wala na yan. Ano po? Kala na iba, tapos na. Pero inulit ko po, doon ipinakita ng ating Panginoon kung gaano siya kamakapangyarihan. Nabuhay, oh. Nabuhay. Si Job po, kahit paulit-ulit na pong halimbawa natin si Job, akala ng mundo, mga tao nung panahon niya, wala na siya. Pero, makikita natin sa kanyang buhay, sa bandang huli, siya po ay pinagpala. Amen. Maaring may nagsasabi sa atin, ay, wala na. Wala ka na. Wala ka na. Ngayon po tayong isang kapatid, lagi ko pong ina-encourage. Napaka-active ngayon sa prayer meeting. Pag-pray po natin, si Sister Margie. Nadudurog po yung puso ko. Lagi po, nandito po prayer meeting. Nandito kay Sister Margie. Parang wala, no? Chuya. Okay. Nadudurog po yung puso. Ano ka rin yan, Sister Margie? Lagi pong, sabi ko, laban lang, sister. Laban lang. Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng iba. Kung yung kalagayan mo, napaka-imposible, tandaan mo ito. Sa Diyos, walang imposible. Ay. Marami pong mga kapatid po natin na mga may karamdaman. Di ko na lang po babangitin ang pangalan. Pero patalagi po natin pinag-pray. Pastor, anong dapat natin gawin kung ganyan? Anong dapat natin gawin? Huwag mawalan ng pag-asa sa kahinaan. Diba, mahina ka. Mahina tayo. Huwag mawalan ng pag-asa. Diyan gagawa ang Panginoon. Yakapin ito at dalhin sa Diyos. Yung problema, yung kahinaan natin. Lord, dito ako mahina. Ilagay mo sa kamay ng Panginoon. Yun pong dapat na gawin po natin. Ipanalangin, hindi lang na alisin ang sakit, kundi makita ang layunin nito. Ito, maganda ito. You know, sa kahinaan natin, bilang Kristiyano, mananampalataya, tindang kahinaan, di po ba? Yung mga puntong mahina tayo, dalhin natin sa Panginoon yan. Amen. Dalhin natin. Ilagay natin sa kapay ng Panginoon. Yung mga nangyayari sa buhay po natin. Katulad nito, itong nakaraang bagyo lang. Di ba? Hindi. Saminin natin sa hindi. May mga maging po mga Kristiyano, nalubugan. May mga ilan pa na talagang yung kanilang bahay, wash out talaga. Magandang panalangin dyan. Ano po kung magandang panalangin dyan? Alam po ba ninyo? Lord, what is your purpose? Diba? Ano ba ang layunin mo, Panginoon? Bakit nangyari sa akin ito? Sa bawat isa sa atin ngayon. Maaaring mayroon tayong kanya-kanyang issue. Mayroon nangyayari. Nasubukan mo na bang tinanong sa Panginoon, what is yung purpose? Bakit hindi nawawala ito, Panginoon? Baka gusto ng Panginoon, lagi kang nalapit sa Kanya. Di ba? Kasi baka iniisip ng Panginoon, kapag nawalan ka na ng issue sa buhay, makakalimutan mo na siya. Di ba? Baka yun ang gusto niya. Hindi natin alam. Pero ang alam ko po, gusto ng ating Panginoon na tayo'y laging nalapit sa Kanya. Amen po. Magpahinga sa Kanya, hindi sa sarili mong lakas. Maraming ganun. Ay, lakas. Kaya ko lang. Ay, dito po tayo magwawakas. Dito po ako magwawakas. Pakinggan nyo, kapatid.
Kapag hindi mo na kaya, meron ba tayong problema? O ito, kapag hindi mo na kaya, huwag kang bumitiw, kapatid. Katulad ng binanggit ko ng kanina. Kasi, doon mismo, gustong kumilos ng Diyos sa buhay mo. Siyempre, hindi lang sa akin, o sa iyo, kundi sa buhay nating lahat. Ulitin ko ito at ididiin. Ang kahinaan mo ay imbitasyon para sa kanyang kapangyarihan. Yan po, ulitin ko po. Ang kahinaan mo ay imbitasyon sa kanyang kapangyarihan. Sa umagang ito, gusto mo bang imbitahan ng Panginoon sa puso mo sa oras na ito? Sabihin, Panginoon, ito po yung aking kahinaan. Kapatid, bakit hindi mo imbitahan ng Panginoon sa puso mo sa umagang ito? Kapatid na nasa live, bakit hindi mo imbitahan ng Panginoon ngayon sa puso mo? At sabihin, Panginoon, malapit ako sa iyo. Mahina ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Napakarami kong problema. Sopan mo ko, Ginoo. Meron akong karamdaman, ang tagal nang hindi gumagaling. Ang tagal ko nang pinagpipray ito. Ang tagal na akong pinapahirapan ng sakit na ito. Kapatid, bakit hindi mo imbitahan ng Panginoon? At sabihin sa oras na ito, Panginoon, sabihin mo ang totoo, malunos ka na ako. Kawaan mo ako, Ginoo. Hirap na ako sa aking kalagayan. Sukuran mo ako. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Pumikit tayo sa Panginoon, tayo manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We worship you, God. Panginoon, salamat po. Dahil kahit mahina kami, sapat ang iyong lakas. Sa umagang ito, kami lumalapit, nagpapakumbaba sa trono ng iyong biyaya. Nananalangin, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Hindi sa aming mga sarili, hindi sa aming mga kakayahan, kundi sa iyo na may kontriin mo, Panginoon. Panginoong Hesus, Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Tighawin mo, Panginoon, ang mga kahinaan po namin, ang aming mga kauhawan, Panginoon. Ayahan mo, Panginoon, na sa umagang ito, ganap kaming lumaya, Panginoon, sa mga problema, Panginoon, sa mga pagsubok. Hallelujah. Thank you for your presence, O God. Hallelujah. Kapatid, sige po, tumawag tayo sa Panginoon. Tumawag ka sa Panginoon sa oras na ito. Yamang sinabi naman ng Panginoon, call unto me, and I will answer thee. Sabihin mo sa Kanya sa oras na ito ang iyong mga alalahanin sa buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pinapanalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na nasa lugar na hindi maganda. Lord, in the name of Jesus, samahan po ninyo sila, Panginoon. Huwag mo silang pababayaan, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Yung mga mahal namin sa buhay, O God. Kapatid, mayroon ka bang mahal sa buhay na parang nalalayo sa Panginoon? Pag-pray mo sa oras na ito. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh God, hallelujah, hallelujah.
sa mga mahal namin sa buhay na ito, Panginoon, na malayo sa iyo. Lord, nananalain po kami sa oras na ito. Kumilos ka sa kanilang mga puso. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hayaan mo na ang mga mahal namin sa buhay na ito ay makatawag sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Muli po, Panginoon, nananalangin po kami sa mga mahal namin sa buhay na may karamdaman. Sa pangalan at kapangyarihan ng Panginoon, pagalingin mo sila, Panginoon. Sa mga kapatid na nangangailangang pinansyal, kataguin mo sila, Panginoon. Nangangailangan ng kapayapaan, bigyan mo sila ng kapayapaan, Panginoon. Kung ano man ang kanilang kaya-kaya. Lord, kataguin mo sila sa oras ito. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal. Hindi nagkukulang. Hindi nagpapabaya. Thank you so much, Lord. Sa umagang ito, we declare victory, Panginoon. Sa umagang ito, pinapasalamatan ka namin sapagkat tinugon mo ang aming po mga panalangin. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon, kapatid? Oh God, hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon. Nais po namin samantalayin ang oras na ito, Panginoon. Ipanalangin ang mga kapatid po namin na nasalanta ng bagyo, Panginoon, itong nakaraang pong matagal na tag-ulan, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, bigyan po sila ng kapayapaan. Biyayaan mo po sila, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan po, God. Maraming pong salamat. Napakarami po, Panginoon, ng mga kababayan po namin na magpangga ngayon lubog sa baha, Panginoon. Lord, biyayaan mo sila, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, sa mga pangailangan nila araw-araw, kundi yung pong spiritual, O God, at kapayapaan na nagmumula sa iyo, O God. Salamat po. Father God, binubukod po namin, continue to bless Israel. I-bless mo po ang bansang Israel. At syempre po, Panginoon, hindi po namin kinakalimutan ang aming bansa. I-bless mo po ang aming pong bansa. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus Ama, ito po ang aming sama-samang panalangin. Lahat ng araw ito siya magsabi ng Amen. God bless everyone. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen po. Bago po tayo dumako sa pagkakaloob, gusto lang pong basahin yung salita ng Diyos dito po sa Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. Sabi po, parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani. Siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Amen po. So ito pong verse na ito ay isang makapangyarihang paalala po sa bawat isa na ang pagkakaloob po or pagbibigay ay hindi lang po isang obligasyon, kundi ito po ay pribilehiyo sa bawat isa. Pribilehiyo na tayo po ay makapabigay parangal sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaloob. Amen po. At kapag po tayo nagbibigay ng buong puso, meaning po pinagkakatiwalaan natin ng Diyos na pangangalagaan tayo at bibigyan tayo ng higit pa sa ating mga pangangailangan. Amen? Dahil ang Diyos po ay sapat at hindi po siya nagkukulang sa atin. Basta magtiwala lang po tayo sa Kanya. At sabi nga po dun sa message ni Pastor na sa panahon ng kahinaan, kahirapan man yan o kagipitan, doon po tayo nagiging mas malapit sa ating Panginoon. At doon lalong naihahayag ang Kanyang kapangyarihan. Amen po? Sabi nga po, kasing laki man daw po ng barko ang ating mga problema, kasing lawak naman ng dagat ang solusyon ng Diyos para sa atin. Amen? So kapag po tayo ay mahina, kapag hindi na natin kaya, sabihin lang po natin, problema ka lang, may Diyos ako. Amen po? So, tayo pong lahat ay yumukot, manalangin.
Panginoon, muli kami po ay lumalapit sa inyong harapan, nagpapakumbaba. Maraming salamat po, Lord, sa mga salita mo na naihiyag ngayong umagang ito. Nawa, Panginoon, magsilbing kalakasan po sa aming mga buhay spiritual, O Lord. And Lord, sa umagang ito, dinadalangin po namin ang aming mga kaloob. Nawa, Panginoon, magamit po ito sa lalong ikalalawak ng aming gawain sa lugar niya ito. I-bless niyo po ang bawat isa, O Lord, at kayo po ang magbigay, magkaloob sa lahat ng aming mga pangangailangan. And Lord, salamat din po sa kadagumpayan po ng aming gawain ito, sa lahat po ng mga nagamit. Kayo po ang magpala, Panginoon, lalong-lalo na po sa aming pastor. Pagpalain niyo po siya at ingatan, Panginoon. And Lord, sa lahat po ng aming mga source of income, kayo po ang siyang magpala sa bawat isa. Ingatan niyo po ang aming mga buhay, Panginoon. And Lord, alam po namin na sa umagang ito, bit-bit na po namin ang iyong pagpapala. Kaya Lord, sa iyo namin binabalik ang lahat ng mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Pansamantala po, ayan, nakakalo na po pala tayo. So, salamat po sa Panginoon sa mga kaloob po natin. Announcement lamang po, yung ating pong prayer meeting ay rain or shine po siya. Dalawan po natin ang ating pong prayer meeting. Amen. Okay. At saka, ano rin po pala, paalala ko pala, ano po, sa music team, mayroon tayong ano dito, tawag nito, box, ano ho, sa mga, ano, baka po, mayroon tayong mga konti-konti mga barya dyan, yan. Kasi po, sa totoo lamang po, may pagkakataon na, yung mga simpleng chord lang baga, na ano, minsan po hindi mo maiwasan na, kasi bagay lamang po yan, nasisira din, no? Ang music team po natin ay kailangan po ng pondo. Para sa ganun po ay, may mga biglaan po na masisira, mayroon po silang kinukuha, binubunot. Kaya salamat po sa patuloy na nagkakaloob po sa ating pong box. At siguro po, nung araw kasi nilagay na natin doon eh. Kasi napunta pa sila dito eh para magkalo, parang medyo mahirap. Kung paalis na ako nandun, siguro maganda kaya ilagay natin doon ano, bro. Yan, sa may ano, para kung ano, any amount po. Any amount, para pag-alis na po natin, lagi ko po sigurong pinapaalam ng Brother Benz, yung kapag kaalis na tayo, don't forget yung ating music team. Kasi doon malabas na tayo mag-amalan. Any amount po. Any amount. Kung 10 peso, so malaki po. Pagka po ng 10 peso, malaking bagay po yan, mga kapatid. Yan po, si sister. Salamat po, sister. Yan po, sister, may butas po yan. Okay. So, yan po, yan ang ano natin. Malaking bagay po yan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Bakit, ano po, salamat po sa Panginoon. Okay. So, yan po. Maganda, doon na lang bro. Pagbaba ko dito, lagi kong pinapala. Yung ano natin, gago kanita. Okay, tumayo na po tayong lahat for the benediction prayer. Okay. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa matagumpay na kilos, pagpapahayag ng iyong mga salita. And salamat po, Ama, sa presensya ng bawat isa. Nananalangin po ako ng iyong patuloy na bendisyon sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maging sa mga kapitbahay namin na nasa live, Panginoon, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, saan mang dako sila naroon. Salamat po, Padre God. Mga kapatid ko, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.